Ito ang inyong lingkod na nagbabalik upang magbigay ng mga balitang walang bias at pawang katotohanan lamang. Ito ang Bayang Pinas. Ang isyong ito ay naging usap-usapan sa buong bansa at iba't ibang social media platforms. Ngunit bago tayo magpatuloy sa aktual na video ay tayo muna ay magbasa ng mga komento at hinaing ng ang mga taong bayan. Nakakayak ang pagmamahal ni Tatay Digong sa mga Pilipino at sa mga kapulisan. Sobra kakaiba siya. Tatay Digong, bumalik po kayo sa amin. Nakakayak panoorin. The best pa rin si PRRD. Intelligence, humor, nagpapaikot sa palad. Inis si virus. Ginawa niya ang lahat para maging maayos ang kalsada. Maging safety pero kulang talaga ang 6 years nakakamiss. Ganyan ang presidente, may matatag na paninindigan. Matapang sinagot niya ang lahat ng mga responsibilidad, hindi dinamay ang mga pulis katulad sa sinabi niya sa mga pulis noon na gawin niyo ang legal sang-ayon sa batas at sagot ko kayo. Binabati ko si Senator Idol Robin Padilla. Napakaganda ng speech niya. Totoo naman sinabi niya, lubog na tayo sa tubig, lubog pa sa droga. Sana matauhan niya mga senador natin. Hindi kayo pwede kay PRRD. Number 1 yan sa mga tao. Ngayon ko na lang narinig ang malutong na mura ni Tatay D at grabe ang panggagalaite ni Riza kay Tatay D para ako nanood ng showtime nila Tatay and Bato. Grabe ang common sense talaga, solid Tatay Digong. Doble ingat sa health sa old na si Tatay Digong. The best president ever in the Philippines. May asim pa si Tatay Digong, hindi nila kayang paikutin. I can see the respect in there. Pahiya si Riza Virus. Go, go, go. Tatay, na-miss ka namin. Bigyan ka pa ni Lord ng good health at mahabang buhay. We love you. Well, para nga sa kabuang detalye at impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video. At kung bago pa lamang sa ating channel ay syempre huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell, piliin na rin ang all upang laging maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Huwag din pong kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. At sa ating mga solid viewers, maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta. Muli po mga kaibigan, maraming salamat and God bless. For guidelines, we will now commence the questioning. We will have to start with our Senate officers. So I now recognize Senator Jinggoy Estrada. You have 10 minutes, sir. Senator Jinggoy. 10 minutes. Thank you. Napakaganda Thank you, Mr. ho Chair. na magiging tanong nila dito. Some questions addressed to the former president. Mr. President, kanina pa ho kayo tingin na tingin sa amin. Hindi kayo, lagi kayo tumitingin sa kanan. Hindi ho kayo tumitingin sa kaliwa. Nagpapansinan na ba kayo ni Senator De Lima? Walang maganda dyan, dito lang. Yun ho talagang pagiging nitong si Tatay Digong, yung mapusong niya talagang di nawawala no? Mr. Chair? To be serious, Yes, on a serious Mr. note, Chair. sir. I think, I beg Senator Jinggoy, the Senator SP Pro Rizal. Tem. Grabe naman to si Senator Riza Ontiveros. Kagad nakabakod siya dito kay Leila de Lima. Ano magagawa niyo ho? Hindi nagagandahan itong si dating Pangulo Rodrigo Duterte dito kay Leila de Lima. Ito talaga Senator tanungin ko ho kayo mga kababayan. Nagagandahan ho ba kayo dito kay Senador Leila de Lima? Siyempre to lead us in setting the tone that this is not a laughing matter. I'm Yes, not, Salamat, Mr. Chair. I was not joking. I was just, para ma-lighten lang yung mood, Mr. Chair. I Anyway, was- on a serious note, Yes, okay. Mr. Continue. President, how do you assess the campaign against illegal drugs during your time, Mr. President? Do you consider it as a success, Mr. President? Mr. Senator, it is a continuing problem for the country and for the entire world. The drug problem is a very serious and pernicious, virulent ailment that the country is facing. Panahon ko and the previous presidents. Yung panahon ko, hindi siguro ninyo nagustuhan, I mean, not you, yung the entire country, I'm addressing the entire country. Baka hindi ninyo nagustuhan. But yun ang style ko. Sinabi ko nga, I tried to do the best that I could. Kung nagkulang ako, pasensya. Pero
ang solution during my time was a call of duty of the president. Ako yun. Kasi ako yung presidente sa panahon ko. At hindi ako nagkulang, Mr. Senator. Nag-warning ako lahat narinig ng Pilipinas. Huminto kayo sa droga, bitawan ninyo, drop it. Kasi magkakaproblema talaga tayo. Pag nakita tayo sa isang kanto at naghawak mo ang droga, problema na talaga yan. So, yun na, nagkakaroon tayo ng problema. May patayan. But it was not a state-sponsored killing. There was never an official order to the police and the military and to the agents of government to kill. Andyan si Senator De La Rosa. Wala akong sinabi na gano'n kasi abogado ako. Ang sinabi ko, yung sinabi ko nung nagtuturo ako sa Police Academy, that in your fulfillment of duty, yung elements of self-defense would apply to you pag you are trying to arrest a person. Alam mo, ang trabaho ng pulis kasi, pag sinabi mong aarestuhin kita, hindi hinto dyan. The police must arrest and overcome the resistance para madala mo yung kriminal doon sa istasyon at mabok mo para makulong. Yan ang problema at naawa ako sa mga pulis. Hindi mo masabi, bitawan mo yung baril at pag hindi sumunod, sabihin lang ng pulis, o sige, bukas makita tayo dito, huwag ka nang magdala ng baril. Po. Hindi yun ang tinuro ko sa kanila. Nagtuturo ako sa Police Academy. Yan, lahat yan sila dumaan sa akin. Yan, because yan ang turo ng sa College of Law. That's the law. Kung ano yung sinabi ko sa police, batas yan. Walang compromise dyan when you are arresting a person. If he resists, pag ayaw magpa-aresto, you have to overcome him. His resistance. Ngayon, pag lumaban, nagkaletse-letse, may baril, may magpatayan talaga. Kaya yan ang problema ng police, kaya naawa ako. Kaya ako rin nandito, guns, siguro, paano na rin ng guns, God sent yung invitation ninyo. Naawa ako dito sa mga police na tinatawag ninyo at inaano ninyo, yung trabaho ng police kasi involves personal contact. Walang trabaho sa police, sabihin niya, halika dito, bitawan mo yan, mag-surrender ka, sumama ka sa akin. It is always a confrontation, and if the other guy is armed, there will always be kamatayan or injuries. Mr. President, if I may... Yes, sir. Kasi napapanood ko kayo sa TV, nung di pa ako senator, during your term, na meron ho kayo sinasabi, uubusin ko kayo, papatayin ko kayo. Ano po ibig sabihin? Sino po yung uubusin ninyo? Sino yung papatayin ninyo? Ito ba yung mga user, mga pusher ng illegal drugs? Yes, sir. Lahat. Hold-upper, kidnappers. Hindi lang sa drugs? Hindi lang droga, sir. Lahat po. When I was mayor, kalaban ko lahat ang criminals. Huwag naman yung mga estafa. Wala akong alam dyan yung mga tseke-tseke. Yung mga kidnappers, sa Mindanao po, marami yan. At yung mga lawless elements doon, when they go on a rampage, they take over the entire municipality. I-hostage na lang yung municipality, yung bangko lahat doon, hino-hold up, at yung police hindi makagalaw kasi nakapalibot sila and there are civilians. And they cannot start a war because the civilians eventually will be killed in the process. Patay sila. Nung sinabi niyo pong uubusin ko kayo lahat, papatayin ko kayo lahat, ito ba ho yung naging resulta kaya marami hong naging patayan, Ginoong Pangulo? Literally, yes.
So, pero wala ho kayong inuutos sa mga dating chief of police ninyo, chief of PNP na pumatay. Warning lang na, istorya man lang yan, sir. Chismis lang ho. Alam mo, pagka mayor ka, o presidente ka, pag sinabi mo, hoy, huminto kayo dyan, masama yan, illegal yan, walang mangyari sa syudad mo. Pag sinabi mo, ina kayo, huminto kayo, papatayin ko kayo. Pag hindi sila huminto, of course, the police would come in. Sabihin ko sa police, pag naghawak ng baril, ito yan sila, dumaan yan sa Davao lahat. Koy, pati, ito, si Danao, lahat yan sila, dumaan ng Davao. Ang order ko talaga sa kanila, pag maghawak ng baril, patayin mo na para one less criminals. Bukas mag-hold up na naman yan, may poproblema na naman tayo. Tama ho yung sinasabi na yung Ganon rin sa puser. So, Ginong Pangulo, nung mayor po kayo ng Davao, do you confirm the existence of the Davao Death Squad? No, sir. Wala po Davao Death Squad. So, ano po yung iniimbestigahan ni former Senator De Lima nung siya chairperson ng Commission on Human Rights? Ang iniimbestigahan po niya yung DDS, if I'm correct. Am I correct? I don't know how the term was coined. Senator De Lima, were you investigating the Davao Death Squad when you were chair of the CHR? Yes, that was the But focus. the former president doesn't confirm the existence of the Davao Death Squad. That has been his position nung tinanong ko ho siya, nung nag-appear siya sa public inquiry, that there's no such thing as DDS. But there are people, there are witnesses who said that there is such a thing as the Davao Death Squad. It may not be the correct term, or it may not really be or explicitly called the Davao Death Squad. Who but coined that name, that phrase, the Davao Death Squad? I think it was media, it was certain sectors, certain groups. Ngayon no, lumalabas na, at least ngayon malinaw na ho mga kababayan na wala naman ho talagang Davao Death Squad. Wala hong terminong DDS, ika nga. Kumbaga yung DDS na yan, inimbento lang ho ng mga media para i-sensationalize yung issue ng mga gurguran dyan sa Davao City. Pero wala ho talagang ganun. But it was not the CHR which you headed before, Madam Senator. We knew it to be as Davao Death Squad because of the various reports. But it did not originate from us, the term Davao Death Squad. What is clear to us is that there was this group of assassins, and some of them are actually part of the Davao City Police Office. And there are also the Abanteros, the assassins themselves, with respective handlers. And already, Mr. Matobato and Mr. Las Cañas. If I may cut you, Naku. Senator. Huwag mong ipasok si Matobato at Las Cañas, madam. Lalanggamin ka dyan. Napatunayan na ho sa paulit-ulit na pagtatanong ng mga senador noong 2017, 2016 na yung Matobato na yan at Las Cañas na yan, hindi ho mapagkakatiwalaan. May quick interjection on si Senator. Okay, our rules on interjection, ganito ha, I will have to ask the permission of the senator who has the floor if you want. And then, please limit it to maximum of 2 and very related to the topic that we're discussing, okay? So, Kahit one lang, Mr. Chairman. 1 or 2, yeah, yes. Oh, you want to, Yes, okay, please. Senator Risa Ontiveros is recognized. Salamat ka, Mr. Chair, and salamat sa SP Pro Tempore. Very quick, at the proper time, and this is related to the line of questioning of the SP Pro Tempore right now. At the proper time, I will ask the Chair's permission to play a never-before-played video that Naku. precisely talks about the Davao Death Squad, exactly related sa line of questioning ng SP Pro Tempore at this moment. Hindi ho natin malaman pagka itong si Senator Risa Hontiveros ang nagsasalita, yung tipong pagka meron siyang ilalatag na ebidensya, unang pumapasok ko sa isip natin, sigurado, pakananan naman ho, at hindi mapagkakatiwalaan yung mga ilalabas na yan nitong si Senator Risa Hontiveros. Mr. Chair. Salamat, SP Pro Tempore. Salamat kayo, Mr. If you Chair. permit it, okay. Senator Bato. Yes. Senator, may I Yes, sir, go ahead. interject? Lahat itong sa right side ko, dumaan ito ng Chief of Police Director. Puro commander ng death squad yan. Naku. I thought there was no existence. Trabaho ng pulis yan. Literally, hindi mo sabihin ng death squad. Yung isang senador, yan ang nakaupo dyan, si Senator De La Rosa. Death squad rin yan. Because they were
Grabe ho ito si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Pinapaikot ho niya sa kanyang palad lahat ng mga opisyal na to. Partida ho sibilyan na lang itong si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Pero pinapaikot-ikot niya lang. Yan sila Jinggoy, yan si Risa Hontiveros, yung mga kausap niya dyan. Hindi ho nila maintindihan kasi tama nga naman yung sinabi ni Tatay Digong dito sa video na to. Hindi ho kasi nag-mayor. Hindi ho nag-mayor itong si Risa Hontiveros. Senador ho siya kagad. Kaya hindi ho niya maintindihan kung paano yung problema ng isang local chief executive na napakalaganap ng illegal na droga sa iyong lugar. Hindi ho maintindihan yun itong si Senator Risa Hontiveros. Were police directors handling the controlling crimes in the city. So pag sinabi mong death squad, it's a very loose term na ginagamit mo lang parang gano'n easily. Lahat yan sila, ito, si Danao, ayan o. Ayan o, nagdadasal kasi sa kasalanan niya siguro. Huwag ka na bang, ilan bang pinatay mo? Dumaan yan. Ito, De La Rosa. Tanungin ko sila ngayon. Tanungin ninyo. Openly, lahat yan dumaan pagka police chief. Pati yan si Gamboa. Tanungin ninyo. Danao, kung may utos ba ako na patayin ninyo yung tao na nakatali yung paa, pati kamay sa likod, or assassinate them. Ang sinabi ko, ganito, prangkahan tayo, encourage the criminals to fight. Encourage them to draw their guns. Yan, buhay yan. Ayan ang sila, yan ang instruction ko. Pati yan si Kuy. Encourage, pati yan si De La Rosa, encourage them lumaban. Pagka lumaban, patayin ninyo para matapos na ang problema ko sa siyudad ko. Noong na-presidente ako, ganun rin sa command conference. Diyan sa Malacanang. Yan ang utos ko. Bakit ko pagbigyan important? Criminal, they go after the innocent people, robbing. Mabuti na lang sana kung aakyat ng bahay. Mayor ako matagal. Aakyat ng bahay, magnakaw, re-rapin yung bata, re-rapin yung babae, tapos papatayin. Kung ikaw ang mayor, how do you deal with the problem? Ano Mr. kaya ang tingin ninyo sa... Hindi, I'm sorry to tell you, I'm sorry to express to the nation. Unforgiving ako, hardliner, alam nila yan. Pati pulis alam nila. They are not really siguro to talk about it. Sinabi ko yan sa mga pulis. Putang ina kayong mga pulis, pag pumasok kayo dyan sa droga, kayo ang mauuna. Mr. Chair. No need to strike it out if that is the real way that the mayor then phrased his sentence. Okay, as chairman, Mr. President, fact-finding muna. General Gamboa, you were formerly Chief of Police of Davao. Lahat yan sila. Yes, answer. Yes or no? Yes? No, sir. No. Okay. General Danao, former Police Chief of Davao? Yes, sir. Okay. General Sinas, former Police Chief of Davao? No, sir. No. Catalino Coy, former Police Chief of Davao? Yes, Your Honor. How about Karamat, former Police Chief of Davao? Sa mic, sir? No, sir. Okay, para klaro. Okay. Sige, Ako, Mr. Mr. Chair. Floor, Senator. Mr. Chair, Senator Floor, okay. ako, hindi mo ko tanungin. Yes. Yes, we need to Well, answer. Chief of Police ako ng Because Davao. alam ko Chief ka ng Police, but former Chief Yeah. of Davao State. Yeah. Okay. And Mr. Chair, sige, kanina, yes, you he's allow allowing me you. Sige, one. short introduction. Mr. Chair, yung DDS, yung term ng DDS, siguro sa amin dito, Danao, General Coy, General Gamboa was never a Chief of Police, but na-assign yan sa Davao, sa Police Regional Office 11. Ako, assign ako ng Davao as City Director. At doon ako nagsimula yung career ko sa Davao City. Just this weekend, Mr. Chair, in-interview ako ng mga media ng Davao nung umuwi ako. And harap-harapan, sinabihan ko sila, kayo kasi, mga media ng Davao, kayo nag-imbento ng term ng Davao Death Squad. Pag may namatay, binabalita kagad niyo, Davao Death Squad, Davao Death Squad. Kayo, ang nag-imbento ng term na yan, sabi ko sa media ng Davao. And later on, one of the media ng Davao, dinibunk yung aking statement. Sabi niya, sir, with due respect, bago namin yan na-create, yung term na yan ng Davao Death Squad,
meron kasing isang namatay, Sir, may isang namatay, binaril, may nakalagay doon na placard na Davao Death Squad. Kaya doon nag-start yung paggamit namin ng term ng Davao Death Squad. So therefore, sabi ko, okay, I will correct my statement. Hindi kayo ang nag-invento, but kayo ang nag-propagate ng word na yan. So yun na, lumaki na nagiging ginamit niya. Pag may binaril, sabihin kagad, Davao Death Squad. Kahit na binaril dahil jealousy ang motibo, or kaya malaking utang, nakadispal ko ng pera, binaril, DDS kagad ang pinapalabas sa term. So, yan na, lumaki na yung pangalan na Davao Death Squad, Mr. Chair. Yan na po yung intervention niyo po. Yan, ngayon na. Thank you. Sige po, before I return the floor to Senator Estrada. Doon sa umamin na naging chief, sino? Chief Catilino Coy, naging chief ka. Danao, naging chief kayo. Do you mind or don't you mind having been called as the head of the Davao Death Squad by the former president? I think he's just joking, sir. Pero kagaya nga po ng sinabi ng ating mayor, sir, in my stint of almost 3 years as the city director of Davao, wala po talaga yan yung sasabihin na you kill him, wala pong gano'n, sir. So it's just a matter of taking things on your hand. If you will take it literally, yung sinasabi niya sa media. Kung ano yung sinasabi niya ngayon, sir, yun na yung sinasabi niya. Pero yung kamong sasabihin niya na, Danao, patayin mo sa ganito, there's no such thing, sir. Na gano'n. So walang ganong nautos. Is there a danger that your men will incorrectly interpret what the mayor was saying? Well, nung panahon ko, sir, as city director, I don't deny, sir, that there were some killings. Pero talagang, ang tao ko, sir, ilan din ang na-hospital dyan. Even in my term as my regional director of 4A in NCRPO, in MPD. On record yan, sir, nasa hospital. Hindi lang, sir, nasa hospital, kundi namatay yung pulis natin. So, anong gagawin, sir, ng pulis pag ikaw ang nasa sitwasyon namin, sir? Are we going to allow just to kill the PNP there? So siguro, sir, maging emotional man tayo rito, sir, pero kami po mismo is nasa front line in enforcing the law. Pero there's no such thing as sabihin na patayin mo lang si ganito. No. Walang ganon, sir. Sige. Can we hear from Catalino Coy? Thank you, Mr. General, Chairman. yes, General. I mind very much me being associated with the DDS because during that time when I was the city director of Davao, it was really a problem for us, especially the unsolved killings. Actually, we had a case in Ombudsman because of that, because of command responsibility. It is really a challenge for the PNP to investigate those cases because even the relatives of some of the victims refused to cooperate. And we believe also, and there was a suspicion that there were really some PNP personnel and even some civilian individuals who were involved in those incidents. Thank you, sir. Okay, Senator Jinggo, you have last 5 minutes. Thank you, Mr. Chair. You want something? Yes, Mr. Chair, with the indulgence of the SP Pro Tempore. Yes, Senator Risa. Opo, Mr. Chair. Kasi siguro napansin, pati ng former president, yung shock ng lahat. Bakit, sir, yan ba ang trabaho ng pulis? Na pumatay ng mga suspected criminals? Sir, yung mic nyo. Pag lumaban. Bakit Iba po yung pagka-express kasi kanina, so I had to clarify. Bakit Salamat, sila- SP Pro bakit Tempore. sila Salamat, Mr. makamatay? Chair. No. Hindi yan ang tanong ko. Talagang, napaka hindi magandang impression po ng mga statements kanina. Kaya I appreciate the candor of Yusek Kuy at pati kanina ni General Danao. Look, ma'am, about it. may I Salamat tayo, Mr. interrupt Chair. you? I'm done, Mr. Chair. for now. Kindly. Go ahead, sir. Itong mga to, ma'am, galing ito ng mga sa Academy PMA. Hindi ito mga bubo. Hindi rin ito papayag na utusan mo ng illegal. Doon yan sa academy nila, sa PMA, they are from there to, yung ano talaga yung batas. Kaya pag inutusan mo yan, sabihin mo, patayin mo, sabihin, sir, mukhang hindi pwede yan, sir. I tried. Ako mismo, I tried. Ako, marami akong patayin mo, sir. Kulong mo na lang natin, sir. Sabi ko siya, siguraduhin mo lang na hindi ma-relate. Kasi gagawa ng kalukuhan yan uli. And they will mag-hold up na naman yan. Yan ang lalo na yung mga kaso na mag-knockout, tapos mag-rape, tapos magpatay, o Mr. Chair. Can we let the President complete his sentence? What were you trying to say, sir? That Yes, mag-rape, magpatay, magnakaw, magpatay, and then what do we do with them? Ganun na lang ang
ganun na lang ang sadness ko sa trabaho ko. Thank you. Kaya hindi ko lang sinabi ko yan kasi hindi ko lang sila mautusan ng gano'n na, gaya na sinabi ko, putang ina, nag-rape ng bata, yan pinatay, patayin mo. Hindi ko mautusan tong mga to. Sabi ko, karamihan sila PMA, hindi maniwala yan ang ganon. Sabi man, sir, mahirap yan. Kulungin na lang natin, sir. Walang dumaan yan sila sa... There was never a time na sinabi ko, patayin ninyo yan. Minsan yung harap-harapan sa crime scene, nakita ko yung bata, 3 years old, rape, patay, tapos nandoon yung tiyuhin. O sinabi ko, putang, patayin mo. Out of outrage. In the moment of outrage yung, putang, patayin mo. Sir, kulungin na lang natin yan, sir. Ano nangyari doon, Mr. President? Yung insidente na yun, napatay nga yung tito? Pinatay? Hindi. Hindi. Mr. Chair. Yes, Senator Risa. Alam na alam ko po na matatalino ang mga taga-Philippine Military Academy. Hindi po yan ang issue. Ang kinaklarify ko po ay kanina sinabi nyo na in-encourage nyo ang PNP na i-encourage yung suspect na lumaban Yes. para mapatay, para Yes. masabing nanlaban. Correct. Correct. Para Ito was a very ma-minimize. incorrect. Correct, yes. Very incorrect, Correct. if I may say, as a Yes. civilian, Correct. sa professional Correct. police. It depends Salamat on, tayo, Mr. Chair. ano na natin yan, ma'am. That's your view. It's not my Hindi view ka only, Mr. Chair. dumaan Thank you for hindi ka putting it on dumaan the record. pagka-mayor, pagka-prosecutor. Ako, alam ko, dumaan ako prosecutor, mayor, presidente, alam ko ang trabaho ko. Yes, Yan salamat ang totoo tayo, Mr. dyan. Chair. Hindi ka Ano, pahiya ka ngayon, no? Ang hiling mo kasing mambara-bara. Pagka ikaw binara, salamat Mr. Chair ka na lang. nagdala ng syudad eh. You never Totoo had po, a Mr. chance Chair. to solve the problem Galing. of the community. Thank Sarap you, lang Mr. panoorin President. to si Dati. Thank you for Senator, putting it on Hindi record, tayo Mr. Chair. magkaintindihan dyan. Senator Estrada has the floor. Thank you, Mr. Chair. At Alam kung niyo, pabalikin ako, sir, gagawain ko uli yan. Dublado. Your Honor, silence please. Grabe Silent. Grabe ho itong si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Mga nanonood, mga cameraman ho, nagpapalakpakan para dito kay dating Pangulo Rodrigo Duterte. Palakpakan ho natin. Grabe naman yan. Galing. Sarap lang panoorin. The gallery and those who will do that again, exclude them from the hearing hall. Gallery, please do not encourage me. Okay, Mr. Stay President. Okay, Mr. President, it's now Senator Estrada. Yes, sir. Alam niyo po, nag-mayor din po ako ng San Juan, kaya I know where the former president is Marami ko rin coming siguro from. pinatay, sir. Alam ko. Mr. Chair, Mr. President, bibigyan ho namin kayo ng pagkakataon to air your side dahil nung napanood ko po yung mga revelations ng mga resource persons sa Quad Committee sa House of Representatives. Marami po mga revelations po ang mga naglabasan, katulad po ng kay Colonel Garma. Ang sabi po niya, she received a call from you sometime in May 2016. Can you confirm this, Mr. President? Ito na. Ay, hindi ako tumatawag ng pulis. Bahay? Yung sabi niya doon sa bahay? Hindi ko pinapupunta ng... Before you assumed the presidency, you were still president-elect at the time. Sabi niya May 2016. So I presume you were still president-elect, Mr. President. I do not remember Calling her. calling her. And for what? Yung presidente ako, nandyan na yung lahat nasa akin na ang... Ang sabi po kasi niya dun sa kanyang revelation dun sa Quad Committee, nagpapahanap din po kayo ng isang police officer na miyembro ng INC. Tama po ba ito? Yun po ang sinabi ni Colonel Garma dun sa Quadcom, sa House of Representatives, yun ang Pangulo. I hate to say this, but... Nagsisinungaling yung gagang yun. Bakit? Bakit ako mamili ng Iglesia ni Cristo? Di, yung mga aglipay, pati isali ko na lang. Yung Mormons. Why would I zero in sa Iglesia ni Cristo? For what reason? Yun po ang sinabi ni... Kaya, sir, Opo. I am just trying to in-explain ko kung bakit ako magpatawag ng Iglesia ni Cristo. Di, ipatawag ko na lang yung Mormons, pati yung aglipay. Trabaho nila yan, sir. Ako, Mayor Presidente, wala akong pakialam kung anong relihiyon ninyo.
Ina, trabaho kayo dyan. Alam nila yan. Alam nila yan kung paano ko sila murahin noon. Do not give me that shit to putang. Mr. President, pero gaano niyo po kakilala tong si Colonel Garma? At kailan niyo po siya nakilala? Saan ba ito nagka-problema itong babae na ito? Hiwala ito sa asawa eh. Si Bilila Niligawan ba niyo po? yun? Oh, si Bilila. Niligawan niyo po? Sino? Si Garma? Kung wala na siguro akong ibang makita siya. Hindi, sir. Ganito naman. Hindi ko naman inaano. But, alam mo kasi, pag tao ko, alam nila yan. Parang close mo talaga. Kasi ganun ako mag-trato dito sa pulis eh. Ito sila, sir. Mabuti nandito kasi puro dumaan ito sila sa akin. Ganun talaga ako Pero bakit po siya nagsasalita ng, nagbibigay po ng revelation doon sa Quadcom na ang sinasabi niyo, hindi po totoo na tinawagan niyo po siya noong May of 2016 at nagpapahanap po kayo ng isang police officer na miyembro ng Yeah, INC. hanggang ngayon, sir, it's a mystery. Bakit ko siya tatawagan at bakit ko sabihin sa kanya maghanap ng Iglesia ni Cristo na marami namang pulis sa Davao na membro ng Iglesia ni Cristo? Why would I specify a person belonging to a religious sect when, as a matter of fact, there are a lot of policemen who are members of the Iglesia ni Cristo in Davao City? What would be the point of asking for a special person? Hanggang ngayon, sir, hindi ko nga mafatong. So sabi ko, well, I don't know, but it's a lie. Or making up stories. I don't know what she's driving at o ano ang gusto niyang Motibo. ipalabas sa at the end of the story. Mr. President, kilala niyo po itong si General ba ito? Leonardo? Colonel Leonardo. Yes, sir. Sino po ang nagrekomenda sa inyo na i-appoint po si General Leonardo? Kasi base ho ron sa testimonya ni Colonel Garma, siya yung nagrekomenda kay Leonardo sa inyo para i-appoint. Totoo po ba? Wala, sir, kasi alam mo, I cannot create a unit sa police because we do not have that kind of authority now. Hindi ako pwedeng magtawag ng police dito, o sige, kayo ang unit and you are, you do this job. You have to clear it with the, at hindi papayag itong mga chief of police kasi meron yan silang organization mismo for drugs and for itong whatever, mga specialized narcotics, tapos itong mga smuggling. Hindi, Kasi po ang testimonya po ni Colonel Garma sa Quadcom sa House of Representatives, tinuturo po niya itong si Leonardo na nagbibigay po ng reward money sa mga police officials na nakakahuli o nakakapatay po ng mga drug pushers. Gusto ko lang, at least you can air your side, Mr. President, kung talagang totoong may reward money o wala. sir, sagutin kita ng ganito. Bakit ako magbayad sa kanila? Trabaho mo nila yan. Kung may pera, bulsa ko na lang. If there is a fund for that, why would I give it to them? Trabaho nila yan. The best that I could minsan is pupunta ako. Iyaya ko yan sila na magkain. Or kung may mga problema sila na personal, alam mo sir, ganito yan eh. Yung police sir, maliit lang talaga yung sweldo. Maliit talaga, hanggang ngayon maliit talaga ang sweldo. Pag hindi pumasok ang local chief executive o city mayor at may problema ang personal yung police, cancer ang asawa, sweldo. Walang ibang puntahan yan, ikaw. Pag hindi mo tinulungan ang police, sir, patay. Yung sweldo nila cannot cope up with the demands of mga problema. Minsan, yung tanungin ko, ilan ang anak mo? Nagsabi ko, alam nila yung estasyon. Sa estasyon nila, yung station commander yan sila.
Tapos magtanong ako sa isang pulis, ilan ang anak mo? Sabihin, 6. Sir, ito prangkahan. Nagagalit talaga ako. Putang, sildo mo ng ganun, tapos sige ka, putulin ko yung, barilin ko yung, ganun, nandito man sila, sir, and you can ask them. Stricto ako sa kanila, pero kaibigan ko sila. Ano ako sa pulis, sir? Because pagka may problema sila, nandyan ako sa kanila. Pro-police talaga ako at matagal akong nagturo sa Police Academy kasi noong practicing lawyer ako, wala masyado akong kita kasi bata pa ako. At maaga akong nag-asawa, magkaroon ako ng anak, kulang panggatas, kaya ako nagturo sa academy, kaya yan sila dumaan lahat sa akin. Lahat yan sila nakatikim ng lecture sa akin, sir. Wala akong sinabi sa kanila na pumatay ka ng tao, barilin mo, nakatalikod, ano yung sa law school ko, sir, yun ang tinuturo ko sa kanila. Yung criminal law ko dito sa law school ko, yun ang dinala ko sa kanila. At mas maganda kasi natitempla ko, I could use the common yung lingwahe nila. Kaya malapit yan sila sa akin. Pero alam nila pag nagkasala sila, alam nila yan. Pagka sinabi ko nga sa kanila, ito, pardon, allow me to use the word. Sinabi ko talaga sa kanila, putang ina kayo mga polis kayo. Huwag kayong pumasok dyan sa druga. Huwag kayong pumasok sa kidnapping. Kasi ako mismo, ako ang papatay sa inyo. Ako ang magparil sa inyo. Totoo yan, sir. Ano yan? Buhay man sila lahat. Sabi ko, putang ina, huwag kayong pumasok dyan. Let's say kayo. Papatayin ko talaga kayo. Kaya yung pulis na nagkasala, sir, mga ganun, either pagka nagkasala, wala na. Mawala. Mawawala po? Oo, yung tanongin mo yan sila. Kasi sabi ko, papatayin ko talaga, putang ina, pag nakita kita, papatayin kita. At kung tanongin mo ako, sir, na may pinatay ako, hindi man ako ang iniimbestiga ngayon, so hindi ako sabi ng totoo. Mag-line na lang ako kay... Di ako na lang po magtatanong, meron na ba ho kayong pinatay, Ginoong Pangulo? Sir, may ano ako, may moment, lalo na sa yung outrage. Yung hindi ko matanggap yung minsan yung pamilya na ubusin mo, patayin mo, tapos i-rape mo. Mukhang ano sa akin yan, sir, talagang nawiwirla ako. Masyadong ang fuse ko dyan, mainit talaga ako. Alam nila yan. Kaya behave. Sir, ito tanongin mo, prangka-prangka. Nandito, we are citizens of this country. Anong pinaka-safe na city for the longest time hanggang ngayon? Tanungin ko kayo. Noong panahon po ng tatay ko, San Juan po. Kasi sir, binaback upan ako ng tatay mo. O, totoo. Hindi ho talaga pabida itong si Tatay Digong. Dahil dyan, palakpakan ho natin. Grabe naman. Pero ano siya hindi siya pabibo. Binibida mo tatay mo. Hindi, kasi tatay mo, binabakapan ako. Magaling. Di pabida, marami mo kasing pabida eh. Huwag na lang tayo mag-ano. Ilabas na lang natin. Ang sabi ng tatay mo sa akin, sir, you do what you have to do to make your city safe. Kasi ang Davao nababalitaan na maganda. Kaya ang Davao nag-flourish. Kaya ang Davao malinis. Kaya ang Davao ngayon, anytime maglakad ka, walang gagalaw sa iyo. Alam ng tao kasi pag magkamali sila, hindi yung police, they have to deal with me. Ang dapat ako ang imbestigahin dito kung extrajudicial killing. Wala yan sila. Ako mismo ang... Mr. President, noong time na mayor Grabe, mahal na mahal ho talaga ni Tatay Digong ang mga pulis, no? Hindi huwag yung imbestagahin. Ako kausapin nyo kaugnay dyan sa EJK na yan. Ayos, galing. ka,
merong pulis na nag-involve sa droga sa